At ako po ngayon ay naatasan na magturo po sa inyong Sunday School. So yung title po ng aking Sunday School ay He Who Has Ears, Let Him Hear. Kung makikita nyo po, lecture number 1 po siya kasi may kaduktong po ito. At God willing, kapag naatasan ulit pong magturo po sa inyo dito, ay maituro ko rin yung kaduktong na parte na ito. At bago tayo magsimula, siguro nakikita nyo sa Laguna na may mga riles. Tama po ba? Makikita po natin yung riles kahit hindi na po siya operational. Pero mahalagang parte ng kalsada kapag merong mga tren na dumadaan ay yung sign nila na stop, look, and listen. So hindi lang sapat na ikay makita mo yung tren, pero dapat naririnig mo na dumadaan yung tren. Dahil if hindi mo narinig yung pagdating ng tren, pwede kang masagasaan at pwede itong mag-cause ng kamatayan. Ngayon, merong pakikinig na matter of life and death din. Na kapag ito'y hindi mo ginawa, at kung ito'y iyong ginawa, ikaw ay magkakaroon ng buhay. Hindi lang ng buhay, pero ng buhay na walang hanggan. Kaya ang aking Sunday School ay tinatawag na Introduction to Expository Listening. Pag sinabi po natin expository lamang ay pagpapaliwanag. Dahil masyado tayong familiar na pagdating sa expository preaching. Yung po yung sinasabi nating Christ-centered preaching. Tama po ba? Na ang mga nangangaral ay kinukuha si Kristo mula doon sa teksto at kino-communicate nila sa congregation o sa mga miyembro ng local church. So yung objectives natin, una, tukuyin ang expository listening at alamin ang kahalagan nito sa buhay ng iglesia. Dahil ang pakikinig ay duty ng mga taong nasa pew, nasa upuan. Dahil ang duty talaga ng preachers ay handle ng word, samantalang ang kahalagan naman ng ginagawa ng mga tao sa local body, sa mga nakikinig, ay maging fit ng salita. Pangalawa, ay matukoy naman ang mga kasalanan at mga distraction na humahadlang sa ating expository listening. Ano nga ba yung mga bagay na nagkukos ng distraction sa atin? Na nawawala yung attention natin sa pakikinig ng salita ng Panginoon. At ang pangatlo ay magbigay ng mga praktikal at hakbang kung paano isagawa itong expositaryong pakikinig. So, humantong na po tayo sa kahulugan kasi mahalaga na alam natin yung definition nung expository listening. Pero before natin ma-provide yung definition ng expository listening, kailangan muna natin malaman kung ano nga ba ang expository preaching. So, katulad nga na sinabi ko kanina, pag sinabi mong expository, it only means explanation or pagpapaliwanag. Yun po ibig sabihin ng expository. Sinasabi dito na ang expository preaching ay ang tapat na pagpapaliwanag ng isang particular na talata o ng passage o bahagi ng kasulatan na may pagtutuon sa pagtubos at kay Kristo para sa kaligtasan ng mga makasalanan. So, ibig sabihin po, ang ginagawa talaga po ng tagapangaral, hindi lamang po na ma-explain yung tinatawag nating immediate sense or kung ano talaga yung sinasabi ng kasulatan, pero maturo at magkaroon ng tinatawag nating ascension, maturo doon sa pagtubos at doon sa kung anong ginawa ni Kristo para sa kanyang mga redeemed people. Dahil sa expository preaching, doon po natin makikita, ito ay ginagawang event ng Panginoon upang magligtas ng mga taong nakikinig sa Kanya. Ano pa yung mga
Ano ba yung maling akala sa expository preaching? Ang misconception po kasi sa expository preaching, yung po yung verse by verse or talata sa talata na pangangaral. Pero pwedeng mangyari na verse by verse mag-preach ang preacher, pero hindi naman niya na-explain, hindi pa rin po ito magiging expository preaching. Pero ang expository preaching nga po talaga ay pag-explain upang malaman ng tao kung sino po talaga si Jesucristo. Sabi nga po ni Bryan Chapell sa kanyang homiletics book na Christ-Centered Preaching, ang tinagalog ko lang po ang kanyang sinabi, sabi niya, ang expository preaching ay naglalayong ipahayag at ilapat ang mga katotohanan mula sa isang tiyak na bahagi ng Biblia. So more on explanation po talaga ang expository preaching. Dahil kapag nagko-conduct ng hermeneutics sa mga preachers, pag sinabi mong hermeneutics, yung po yung pag-interpret nila sa Biblia, ay hindi po nila ito ipe-present sa congregation kung ano yung paano nila ito inaral. Kasi karamihan po ay scholars or yung mga binabasa nila ay scholarly. Pero ang ginagawa po ng preacher ay ginagawa itong digestible para maintindihan naman siya ng kahit isang simpleng mamamayan na nakaupo sa pew. So ano ba yung pananagutan ng mga mangangaral? Ano ba yung responsibility nila? Yung responsibility ng preachers ay pag-aralan ang salita at ipaliwanag ang layunin ng may akda. Yung kung ano yung gustong sabihin ng may akda at ang layunin ng Diyos. Ano naman yung redemptive focus ng Diyos. Sumasamba ang mga mangangaral, ang mga preachers sa Diyos sa pamamagitan ng masigasig na paggawa at pagiging tapat, faithful sa kanilang pag-aaral. Ngayon, since na-define na po natin yung expository listening, pwede na po nating i-define ang expository preaching, pwede na po nating i-define ngayon ang expository listening. Ang expository listening naman po, ito ay aktibong pagtanggap. Hindi po siya pasibo, hindi po siya passive, pero ito ay aktibong pagtanggap sa salita ng Diyos na nagbabago ng buhay sa pamamagitan ng pagsunod at pananampalataya kay Kristo. Hindi lang po siya yung katulad ng ginagawa natin sa Netflix, sa YouTube, sa TikTok, na pasibo lang natin natitingnan yung mga napapanood natin. Pero ito'y aktibo. Dahil ito'y nagre-resulta lagi sa pagsunod at pagkakaroon ng pananampalataya. Lagi pong may prutas ang expository listening. At ang prutas na po na ito ay transformed life na nagbabago ng buhay. Sabi nga po ni Ken Raimi sa kanyang book na Expository Listening, sobrang beneficial po ng book na ito at may kilang siya. Basahin niyo po ito. Sabi niya dito, ang pangangaral ay hindi isang panig lamang. Hindi lang daw siya one side. Kapag nilang ilaan ang kanilang sarili bilang buong pusong nakikinig na tumutugon sa panawagan ng Diyos sa lahat ng tao. Dahil sinabi daw po sa Isaiah 1 verse 2, makinig o langit at dinggin o lupa sapagkat ang Panginoon ay nagsasalita. Dahil kapag nagsalita ang Diyos, ang salita niya ay may otoridad. Ang salita niya ay may kapangyarihan. At ang Diyos ay hari at siya ng mga subjects sa mga taong belong sa kanyang kaharian. So ano ngayon yung pananagutan every Lord's Day? Kung ang preacher, yung worship nila ay ang faithful preparation ng sermon, ang mga tagapakinig naman po ay yung faithful receiving of Christ sa sermon. So, ang note ko po ay mahirap magkaroon or gawin ang expository listening kung ang pangangaral ay hindi naipaliwanag ng tapat.
Mahirap pong gawin ang expository listening kung wala pong expository preaching. Kaya dapat tayo magpasalamat sa Panginoon sa pagpo-provide sa atin ng mga nangangaral na faithfully pinoproclaim ang salita at faithfully pinepresent si Kristo sa salita. So sabi nga po sa Romans 10, and I do believe that this is the greatest basis for us to really consider yung ating worship sa pakikinig. Sabi ni Pablo dito, sapagkat ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Paano nga sila tatawag sa Kanya na hindi naman nila sinampalatayanan? At paano sila sasampalataya sa Kanya na hindi pa nila naririnig? At paano sila makakarinig kung walang nangangaral? At paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Gaya ng nasusulat, kay ganda ng mga paa ng mga nangangaral ng mabuting balita. Ngunit, hindi lahat ay sumunod sa Ebanghelyo, sapagkat sinabi ni Isaias, Panginoon, sino ang naniwala sa aming narinig? Kaya't ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Nakikita nyo, sobrang mahalaga na tayo'y nakikinig sa salita ng Diyos. Sobrang mahalaga at beneficial para sa atin dahil ang pakikinig ay nagre-resulta sa pananampalataya. Yes, pwede nating sabihin na ito'y ginagamit ng Panginoon upang magligtas. Yun yung faith. Pero pwede rin nating sabihin na pag tayo nakikinig at tayo may faith na, ito'y mas pinapalakas pa ang ating faith. So, nagbigay ako dito sa susunod na parte ng aking Sunday School. Nagbigay ako ng mga biblical basis or batayan para sa biblical na pakikinig or tinatawag natin biblical audiology. Hinati ko siya sa 4, pero yung pang-apat kasi, hinuwalay ko siyang lecture kasi baka magtagal tayo dito. Kaya present ko lang yung 3. Unang-unang katotohanan or basis para sa biblical audiology, sinasabi dito, may otoridad ang Diyos na turuan ang kanyang mga nilalang. May authority siya dahil siya ang Diyos. Makikita natin yon sa lumang tipan. Ang Panginoon ay palaging kumikilos bilang Diyos sa kanyang bayan. Kung babalik tayo sa Genesis 2, ang Diyos ang nagbigay utos kay Adan na kung ano yung dapat niyang gawin, na to keep and work in the garden, and also for him to protect his family by forbidding them to eat on the tree of life and in the tree of knowledge and evil. Nag-utos ang Panginoon dahil yun yung positive law niya para kay Adan. Ngayon, sa mga lumang tipan, may pagpapala at sumpa na nakadepende sa kung paano nakikinig ang tao sa salita ng Diyos. Dahil ang Diyos ay nagtatransact sa tao gamit ang kanyang mga federal heads o mga representative. So yung mga transaksyon na ito, nagtatransact siya gamit ang mga tipan. At ang mga tipan na binibigay ng Diyos sa mga tao ay laging may commandments or may stipulation. Lagi siyang may inuutos. At ang mga tao, kapag hindi sila nakinig sa tipan na ito ay nagkokos ng either blessing sa mga sumusunod o kaya kaparusahan sa hindi. Makikita natin yon sa Genesis 17 to 14. Punta po tayo doon. Genesis 17, verse 14. Iniutos ng Diyos kay Abraham, sinabi niya dito, ang sino mang lalaking hindi tuli
na hindi tinuli ang balat ng masilang bahagi ay ititiwalag sa kanyang bayan. Sinira niya ang aking tipan. So sinasabi lang ng Diyos dito kung sino ang hindi makikinig sa kanyang tipan kay Abraham, yung iniutos niya kay Abraham, sila ay mapaparusahan. And sinabi rin dito sa Deuteronomio, Kabanata 30, punta po tayo doon. Deuteronomy 30. Deuteronomy 13 verse 16 to 18. Ang sabi ng Panginoon, at iniutos ko sa iyo sa araw na ito na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Lumakad ka sa kanyang mga daan. Tuparin mo ang kanyang mga utos, ang kanyang mga tuntunin at mga batas upang ikaw ay mabuhay at dumami at pagpalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lupain na iyong pinasok upang angkinin. Ngunit kung ang iyong puso ay tumalikod at hindi mo diringgin, kundi manliligaw at sasamba ka sa ibang mga Diyos at maglilingkod ka sa kanila, ipinahayag ko sa inyo sa araw na ito na kayo'y tiyak na mapupuksa. Hindi kayo mabubuhay ng matagal sa ibabaw ng lupaing tatawirin ninyo sa kabila ng Jordan upang pasukin at angkinin. So nakikita nyo na may gravity, may bigat talaga sa mga tao kung hindi sila makikinig o sila'y susunod. Kasi kung sila'y susunod sa Panginoon, may blessing sila. Pero kapag hindi naman sila makakasunod at kanilang susuwayin ang sinasabi ng Diyos, sila ay maka-cut off sa tipan. Ngayon, meron naman dito sa pangatlo, yung tinatawag nating Shema. At dinggin mo. Ito yung word na Shema. Hear, O Israel. Hear, yun yung Shema. O Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas, at ang mga salitang ito na iniutos ko sa iyo ngayon ay mapasa yung puso. At after po nito, in-instruct din ni Moses na ituro itong mga bagay ng Panginoon sa kanilang mga anak, na i-encourage ang kanilang mga anak na makinig sa Panginoon. Yung word po na Shema, ibig sabihin po nun ay makinig. Pero, ginagamit rin po ang Hebrew na Shema para i-encourage ang Israel na sumunod. So yung word na pagsunod at word na pakikinig, iisa lang po siya. Shema lang po. So, ibig sabihin po nun, alam ng Panginoon na kapag nakinig ang Israel, kinakailangan nilang sumunod. Ngayon naman, kung matatanong nyo, paano naman po sa bagong tipan? Ano po ang sinasabi ng Panginoon sa bagong tipan about sa pakikinig? Sinasabi sa Hebrews 1 na si Jesucristo ang huling salita. Siya po yung incarnate word. Siya po yung nagkatawan, tao, at naging salita. Kaya hindi na po tayo naniniwala ngayon sa mga special revelation or yung mga dreams or interpretation na wala na tayong tinatawag na prophet ngayon. Pero yung special revelation na sinasabi natin is makikita na natin sa Bible natin, sa scripture natin. Ngayon, sinasabi, hindi lang sapat na binabasa natin privately ang ating Bible, pero ang salita ng Panginoon ay dapat naririnig natin every Lord's Day. Dahil doon pinoproklama ang salita ng Panginoon. So sinasabi rin sa pangalawang Timoteo, Kabanata 3, verse 16, na lahat ng kasulatan ay hiningahan ng Diyos. It is inspired by God. So we know na yung 66 books na makikita natin sa ating Biblia, lahat yon ay salita ng Diyos. At kung ito ay salita ng Diyos, dapat natin itong pakinggan. Ngayon, sa letter C, ang salita ng Diyos
naman, ano nga bang salita ng Diyos sa makabagong panahon? Sa panahon natin ngayon. Actually, ito'y tinakil ni Paul kung ano yung pwedeng mangyari in the future. Punta po tayo sa uh, 2 Timothy 3:16. Ay, yun rin pala yung binasa natin na inspired ang salita ng Panginoon. Inspired yung salita ng Panginoon gamit kasi hiningahan niya ito. At yun rin yung sinasabi sa Romans 10 na magkakaroon tayo ng faith, magkakaroon ng taong faith based sa kung ano yung pakikinig niya, kung paano niya pinakinggan ang mga salita. So ano nga ba ang katangian na ipinapangaral na salita? Ano yung characteristics ng word na ating naririnig? Ang word ng Panginoon ay may otoridad. Ang salita ay ipinapangaral upang sundin. So hindi lamang ito binibigkas ng preacher dahil gusto niya lang, pero ang salita ay binibigay sa inyo dahil dinidemand ng Diyos na sundin natin siya. Di lang po yun, pero ang ating salita ay nagre-reflect din ng ating kasalanan. Ito din ang sumusuway sa atin, nagre-rebuke sa atin, nagko-confront sa atin na meron tayong kasalanan sa Panginoon. Dahil nire-reveal din po ng salita ang kabanalan ng Diyos, kapantay rin po nito kapag kinompare natin ang sarili natin sa Diyos, ay meron naman po tayong mga kasalanan. Pero hindi lang po natatapos po yun doon. Dahil ang salita rin ang umaaliw sa atin. Ito rin ang nagbibigay ng comfort sa atin. Dahil ang preach word ay nagpapakita kung ano yung ginawa ni Kristo sa krus. So hindi lang po sapat na sabihin ni preacher na makasalanan ka. Pero dapat binabalik ka rin nito sa ginawa ni Kristo. At not only that, but ang huling characteristics ng salita ng Diyos ay ito ay ipinapahayag. Ito ay binibigkas. At ito ay pinapangaral sa iglesia. Kung ating babalikan po ang book ni Ezra, may nangyari po doon na pinoproklama ng scribe ang salita ng Diyos na nasa stage upang bigkasin yung law ni God. Kasi para sabihin para sabihin at malaman ng tao kung ano nga bang batas ng Panginoon. So hindi lang po siya dapat binabasa, hindi lang po dapat siya iniisip, pero ang salita ng Panginoon ay dapat narinig po natin every Lord's Day. So yun po yung nagko-compel sa atin na mag-gather with the church. Kasi only in the gathering of the church, doon po binibikas ang mabuting salita ng Panginoon. Sabi nga po ni Ken Ramey, again sa kanyang book na Expository Listening, ibinigay ng Diyos ang kanyang salita upang ihayag kung ano ang dapat nating malaman at gawin upang magkaroon ng kaugnayan sa Kanya. Yung end purpose po ay magkaroon ng communion with Him. Ang Biblia ay mismong mga salita ng Diyos. Kaya ito ay ganap na totoo at mapagkakatiwalaan. Ibig sabihin din ito na kapag ang isang mangangaral ay tapat na nangangaral ng Biblia, ang Diyos ang nagsasalita at hindi ang mangangaral. Dahil madali po sa atin na makita po ang preacher na galing lang sa kanya yung salita ng Diyos. Pero kapag ito ay tapat na pinangaral ng preacher, hindi na po ito nagiging salita ng tao, pero ito ay salita na ng Diyos. So ang point ko po, ang salita ng Diyos na ipinangaral ay humihingi ng pagsunod sa banal na mga utos. Ito po ay nagdedemand ng pagsunod sa mga banal na utos. Ngunit, kung sasabihin nyo, parang ang dali naman ito. Hindi po, dahil tayo po ay nag-fall
into corruption dahil kay Adan. At yun po yung pangalawang punto ko po, ang epekto ng sumpa na galing kay Adan. Ang sumpa kay Adan ay ginawa tayong mga nilalang na makasalanan. Kung babalik ulit tayo sa Genesis 3, si Adan po yung unang hindi nakinig. Dahil hindi niya po naprotektahan ng ganyang asawa na si Eva na kumain doon sa puno ng knowledge of good and evil. And because of that, nag-fall into corruption ang lahat ng humanity. Kasama na po tayo doon. So, ang ibig sabihin po nito, nahihirapan na tayong makinig sa Diyos. Pumunta po tayo sa Jeremiah 6, verse 10. Jeremiah 6, verse 10. Sabi ng Panginoon, ako magsasalita at magbibigay ng babala upang sila'y makinig. Ang kanilang mga tainga ay nakapinit. Yung nagsasalita po dito about sa Israel na ayaw makinig sa Kanya. Dahil ang gusto ng Panginoon ay magpasakop sila sa Babylon. Pero nagkakaroon ng rebellion ang Israel at ayaw nilang magpasakop sa Babylon. Kahit sinasabi ng Panginoon na He will be with them in their exile, sa kanilang pagiging exile. Kaya sinasabi ng Panginoon na hindi nakikinig ang Israel at hindi nila kinaluluguran ang Panginoon. At sabi naman po sa James 1 verse 21, punta po tayo sa Santiago 1 verse 21. Sinasabi ng Panginoon doon, kaya't alisin ninyo ang lahat ng karumihan at ang nalalabing kasamaan, at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim, na may kapangyarihang magligtas ng inyong mga kaluluwa. Yung ginamit po ni James dito na karumihan, ang ibig sabihin po nito, yung earwax natin, yung tutuli. So sinasabi ni James na kapag dahil sa kasalanan, ang ginagawa ng kasalanan ay para itong tutuli na naghaharang sa ating mga tenga para hindi tanggapin ang salita ng Panginoon. So sinasabi niya na ang kapangyarihan ng salita ay ito'y nagliligtas ng kaluluwa. Kaya dapat mong tanggalin yung earwax na yon. Kaya kailangan mo mag-repent sa kasalanan para mawala yung nagpipigil sa iyo na marinig ang salita ng Diyos. So ano nga ba yung iba't ibang makasalanang tugon sa pangangaral? Ano ba yung mga iba't ibang klase na pagtugon sa pangangaral? Kasi nare-realize natin at nalalaman natin na hindi naman lahat talaga ay naliligtas. Tama ba? Na may mga nakakasama tayo every Lord's Day at napapansin natin na bakit hindi sila nagre-respond sa faith? Bakit hindi sila nagre-repent? Binigay ni Kristo actually yung response na yon using the parable of the soil. Punta po tayo sa Mateo 13 verse 1 to 9. Again, Mateo 13 verse 1 to 9. Nang araw ding yon ay lumabas si Jesus sa bahay at umupo sa tabi ng dagat. Nagtipon-tipon sa palibot niyang napakaraming tao kaya't sumakay siya sa isang bangka at umupo roon samantalang ang lahat ng tao ay nakatayo sa baybayin. At nagsalita siya sa kanila ng maraming bagay sa pamamagitan ng talinghaga o ng parable na sinasabi, makinig kayo, isang manghasik ang humayo upang maghasik. Habang siya'y naghasik, may mga binhing nahulog sa tabing daan at dumating ang mga ibon at kinain nila ang mga ito. Ang iba namay nahulog sa batuhan, nando'y kakaunti lamang ang lupa at kaagad silang sumibol, yamang hindi malalim ang lupa. Kaya't pagsikat ng araw, ang mga iyon ay natuyo at dahil sa walang ugat ang mga iyon ay tuluyang nalanta. Ang iba ay nahulog sa mga tinikan,
Lumaki ang mga tinik at sinakal ang mga iyon. Ang iba ay nahulog sa mabuting lupa at namunga. Ang iba ay tig-100, ang iba ay 60, ang iba ay 30. Ang mga pandinig ay makinig. So, ito yung iba't ibang response na binigay ni Christ. So, kung makikita nyo, may 4 na klaseng nakikinig sa salita ng Panginoon. Unang-una, yung lupang nasa daan. Ito yung mga taong matigas at hindi tumatanggap na puso. Na kapag narinig po nila yung salita ng Diyos ay bumabanda lang sa kanila. Hindi dahil hindi makapangyarihan ang Panginoon, pero dahil hinahayaan ng Panginoon ang mga tao na yon na mabuhay na may matigas na puso. Yung pangalawa naman po ay mababaw na lupa. Ito naman po yung mga taong nagre-respond lang at first. Yung mga nagre-respond lang at natutuwa sila ng una sa proclamation ng gospel. Pero sa tumagal na, mababaw lang pala at panlabas ang laman ng kanilang puso. At ang pangatlo naman po, yung matinik na lupa. Sila yung pusong nahahadlangan at nasasakal ng mga bagay ng sanlibutan. Na kapag sila po ay humarap sa problema, naharap po sila sa iba't ibang trials, sila po ay sumusuko agad. Dahil wala talaga sa kanila yung ebanghelyo. Sinasabi nga po ni Ken Ramey, again, sa kanyang expository listening, ang dahilan kung bakit magkakaibang ating pagtugon sa mga sermon ay may kinalaman sa ating puso kaysa sa ating pandinig. Nakadepende ito sa kahandaan ng ating mga puso. Kung tayo po ay, kung nakoconsider po natin ang sarili natin na nasa mabuting lupa, we praise God. Dahil ang preparation po ng lupa ay hindi dahil sa halaman. Pero ang preparation ng lupa ay dahil sa magsasaka at hardinero. At ang tanging magsasaka lamang na nagpe-prepare ng ating puso ay yung ating Panginoon. So kung tayo ay nakakaintindi, kung tayo ay nagigets natin kung ano yung gospel sa preaching, wala tayong ibang purihin kundi ang Panginoong Hesukristo. So, ano ba yung mga sitwasyon sa makabagong panahon? Ano ba yung mga cases ngayon na nahihirapan tayong makinig at ano yung mga pangangaral na nahihirapan tayong makinig? Sabi sa pangalawang Timoteo, Kabanata 4, verse 3 to 4, sabi ni Paul dito, sapagkat darating ang panahon na mga tao ay hindi magtitiis sa wastong aral, kundi ayon sa kanilang sariling pagnanasa ay maghahanap sila ng mga guro na aayon sa kanilang gusto dahil nais nilang makarinig ng mga bagay na makakati ng kanilang tainga. Tatalikod sila sa katotohanan at mahuhulog sa mga alamat. Ano po yung mga example po nito? Nitong mga preaching na delikado para sa isang Kristiyano. Unang-una po, yung mga tinatawag nating feel-good preaching. Ito po yung pangangaral katulad ng prosperity gospel. Na kapag ang nangangaral po ay nangangakong kayo ay yayaman, kayo ay magkakaroon ng mabuting buhay at hindi pinipresenta sa Kristo, ito po ay feel-good preaching. Meron naman pong pangangaral na walang pagtukoy sa kasalanan, na pinapahina o dinidilute niya yung ebanghelyo. Dahil ang preaching of the word po ay kailangan mag-reveal. Kailangan po ito'y maging refleksyon na meron po tayong kasalanan. At meron naman pong pangangaral ng walang otoridad. Kung mapapansin po natin, karamihan sa mga church, karamihan sa mga, sabihin natin na non-reformed churches, yung kanilang pulpito po ay nasa baba. Minsan pa nga po ay nakaupo na yung preacher. Pero kaya nga po elevated ng ating pulpito at kaya may pulpito dyan
para ipakita ng salita ng Panginoon ay may authority. May otoridad siya. Dahil iniisip ng karamihan ng mga so-called churches na ito na dapat gentle ang ating approach pagdating sa mga non-believers. Pero kailangan nating ipakita na ang salita ng Diyos ay may authority at makapangyarihan, na ang Diyos ay hari at tagapaglikha. Dahil ito'y tinatawag sila, siya ay tinatawag sila upang magsisi sa kanilang kasalanan at manampalataya kay Kristo. At ito yung pinaka-prevalent, I think, na preaching, at ito yung moralistic na pangangaral. Ito yung mga pangangaral na sinasabi na be like David, na kailangan maging si David ka, kailangan maging si Joseph ka, or maging si Nehemiah ka. Wala naman pong masama po doon. Pero ang preaching po, ang ating binibida ay si Jesucristo. Dapat ang preaching po ay Christ-centered. At ang dapat sinasabi ng preacher na hindi mo kayang maging si David, o hindi mo kayang magawa yung ginawa ni Nehemiah. Lalo na hindi mo kayang magawa yung kung ano yung ginawa ni Kristo. So kapag moralistic preaching po, ito yung mga preaching na lalabas ka ng chapel na discourage ka instead na ma-encourage. Kasi alam mo na nagpa-fail kang masunod yung sinasabi ni preacher. Yung punto ko lamang po ay dahil sa ating mga kasalanan, nahadlangan tayong makinig ng salita ng Diyos. Wala po rito na hindi na sa Panginoon ang makakatanggap ng gospel kung hindi gagalaw ang Panginoon sa kanilang puso. So initially, nung hindi pa tayo niligtas ng Panginoon, nung tayo nabubuhay pa sa kasalanan, ay ayaw nating mahalin, ayaw nating pakinggan ang salita ng Diyos. Dahil ang sinasabi ng Diyos ay tayo ay makasalanan and it hurts our pride. And naturally, we hate God. Wala naman po ditong gustong pakinggan ang kanilang kaaway. Tama po ba? Kaya, nung time na tayo ay kaaway pa ng Panginoon, ayaw natin talagang pakinggan ang kanyang salita. Pero ito po yung hope natin. Dahil sa kaligtasan ni Jesus, mayroon na tayong tinubos na pagtanggap sa salita ng Diyos. Meron na tayong redeem, understanding, redeem way of listening to the Word of God. Ang pangangaral ngayon ay nagiging paraan na ng kaligtasan. Yun nga po yung sinabi sa Romans kanina, na by the way of listening, it brings faith. Yun yung nagbibigay sa atin ng pananampalataya. At punta po tayo sa 1 Corinthians 15. Sa unang Korinto, Kabanata 15. Babasahin ko po yung verses 1 to 11. Sabi ng Panginoon, ngayon mga kapatid, ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo, na inyo nang tinatanggap, na siya naman ninyong pinanindigan, na sa pamamagitan nito kayo ay ligtas kung matatag ninyong itong panghahawakan, malibang kayo'y sumampalataya ng walang kapuluhan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin ding tinanggap, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan, at siya'y inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa kasulatan, at siya'y nagpakita kay Cephas o kay Peter, at pagkatapos ay sa 12. Pagkatapos ay nagpakita siyang minsanan sa mahigit na 500 kapatid, na ang karamihan sa mga ito ay buhay pa hanggang ngayon, bagamat ang mga iba ay namatay na. Pagkatapos ay nagpakita siya kay Santiago, pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol. At sa katapusan, tulad sa isang ipinanganak ng wala sa panahon, ay nagpakita rin siya sa akin,
sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol at hindi karapat-dapat na tawaging apostol sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Subalit, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako. At ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Sa halip, ako'y naglingkod ng higit kaysa kanilang lahat. Bagaman, hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na nasa akin. Dahil dito, maging ako o sila, sa gayong kami ay nangangaral at kayo naman ay nananampalataya. So sinasabi po ni Pablo po dito na the reason why they preach the gospel, kaya sila nangangaral ng ebanghelyo ni Kristo ay dahil ito yung naging kaligtasan ng mga nakakita kay Kristo. At ito rin po ang magiging kaligtasan ng mga nakikinig po sa kanila. At yun po ang naging puso po ni Pablo. Ngayon, sinasabi rin po dito na ang pakikinig sa pangangaral ay nagiging pagsamba at pakikipag-isa sa mga banal, sa mga kapatid natin na nasa local church. Sabi nga po ni Philip Graham Ryken sa kanyang book, The Communion of the Saints, sabi niya, ang mga Kristiyano ay nagtitipon upang mag-alay ng panalangin, makinig sa pagbasa at pangangaral ng kasulatan at ipagdiwang ang mga sakramento tulad ng bautismo at banal na hapunan. Ganito naranasan ang iglesia at pakikipag-isa ng mga banal. Kung dati ay hindi natin gusto na sambahin ng Panginoon dahil gusto nating piliin ang mga gusto natin, ang mga makamundong gusto natin, ngayon, dahil sa pakikinig sa salita, nagkaroon na tayo ng paraan upang sambahin ang ating Diyos Ama, ang ating iisang Diyos. At ginagamit niya itong pakikinig na ito, hindi lamang paraan upang tayo magsamba, pero upang tayo ma-encourage, tayo ma-strengthen, na sambahin pa siya sa mga susunod na araw. At sinasabi rin po dito na ang ipinapangaral na salita ay nagiging kasangkapan ng pagbabanal. Sabi nga po ni Christopher Ash sa kanyang book na Listen Up, habang tayo ay dinadala sa turo ng Biblia sa pamamagitan ng matyagang pagpapaliwanag, unti-unting nahuhubog sa atin ang pagiging katulad ni Kristo. So, ibig sabihin po, hindi lang isang beses na kailangan kang marinig ang salita ng Diyos. Pero sa patuloy na pakikinig, ay doon ka nahuhubog, doon ka nakukonform sa imahe ni Kristo. And itutuloy ko po, sa ating pagkatao, damdamin, hangarin, mga desisyon at buhay. Kailangan nating ipanalangin ang gawain ito ng Diyos na supernatural, unti-unti, ngunit pangmatagalan, habang linggo-linggo nating naririnig ang salita ng Diyos. So nakikita po natin na yung pakikinig ay may ginagawa talagang epekto sa buhay ng isang Kristiyano. Na kung consistently at weekly po tayong nakikinig sa salita ng Diyos, ito ay nakaka-apekto sa ating kabanalan. At kasunod po nun, ang ipinapangaral na salita ay nagbibigay aliw. Ito po ay nagbibigay ng comfort po sa atin. Yun po yung sinabi ni Pablo sa pangalawang Korinto sa kabanata 1, na dahil ang Diyos ay ang Diyos ng pagbibigay aliw, siya ang Diyos ng comfort, ito rin po ang pwedeng ibigay, hindi lamang po ng mga ministers na mga nangangaral, pero ibigay ng mga kapatid sa mga nagluluksa, sa mga nahihirapan na kapatid. So kung makikinig po tayo ng preach word, alam po natin na ito ay nagbibigay po ng comfort sa lahat ng pagsubok na pinagdaraanan po natin. At sa letter E po, ang ipinapangaral na salita ay tumutulong upang makilala ang mga karapat-dapat na mga ngaral. So, yung ating pong preaching, na nalaman po natin kung sino po yung mga qualified men na pwedeng magturo po sa ating lokal na iglesia. Dahil ang church po
tayo po dapat ang nagtitrain at nag-encourage sa ating mga kalalakihan na magturo sila ng salita ng Diyos para sa kaharian niya. Dahil ang mga preachers po, nanggagaling lang naman po sila sa iglesia mismo. May mga provision ng Panginoon, yes, may mga provision siya na may mga preachers na galing sa labas, pero usually po talaga ang mga preachers ay manggagaling mismo sa katawan niya, sa lokal na iglesia. Sinasabi nga po ni Ken Raimi sa kanyang book, bilang isa sa mga tupa ni Kristo, kailangan mong sanayin ang iyong pandinig upang makilala ang tinig ng tunay na pastol at tinig ng dayuhan, upang malaman mo kung sino ang dapat takbuhan at kung sino ang dapat sundan. Yun po yung kahalagaan rin na may confession po tayo, na tayo po ay nagsusubscribe sa 1689. Kasi hindi lamang po tayo mag-i-invite po ng preachers na iba po yung hinuhold na confession, na hindi po orthodox, na hindi po naniniwala sa gospel ni Christ, at hindi po naniniwala sa pagiging sagrado ng ating worship. Yun po yung kalagahan na kung maririnig natin yung tao at nagkakaroon po tayo ng discernment sa pakikinig ng gospel, ay malalaman po natin kung sino po talaga yung nagsasalita ng totoong salita ng pastol natin. Diba? At convicted po ako na ang mga totoong tupa ay alam kung ano yung salita ng Diyos. Okay. So, ang punto ko po lamang ay ang mga makasalanan ay nangangailangan na banal ng pagkilos ng Diyos upang makinig sa Kanya ng buong puso. And gusto ko lang po itong gawing opportunity para sabihan ang mga wala pa kay Kristo. Dahil kung ikaw ay nahihirapan na pakinggan ang salita ng Diyos at ayaw mong makinig sa Kanya, ay yan talaga ang mangyayari sa iyo habang buhay. Kung hindi ka magre-repent sa iyong kasalanan at hindi ka mananampalataya sa Kanya. Dahil ayaw mo ang Diyos at ayaw mo ang Kanyang salita. At never mong marireceive ang Kanyang salita unless ikaw ay manampalataya sa Kanya. Pero kaibigan, merong invitation sa iyo na ikay tanggapin ang iyong salita dahil ang salita na yon ang tanging makapagligtas sa iyo. Ang tanging ng walang hanggang buhay sa iyo. At itong salita na to ay magbibigay ng sakit sa iyong kasalanan dahil ikay makasalanan. Pero kahit na may sakit na malaman mong ikay makasalanan, meron namang pong pagbibigay aliw. Merong comfort dahil ang kaligtasan mo ay hindi galing sa iyo, pero galing lamang po ito kay Hesus Kristo. So ano nga ba ang pwede nating ma-apply sa ating expository listening? Wag po nating i-treat ang pakikinig ng less lang. Kasi ang ating pakikinig, ito po yung nagdidikta. Kung tayo po ay mapapalakas sa mga susunod na araw or tayo ay manghihina dahil hindi natin na-receive yung gospel ni Christ. So, kailangan po natin mag-prepare before the Lord's Day. Ano nga ba yung mga ginagawa natin para tayo ay may full attention sa pakikinig? Tayo ba ay may sapat na kapahingahan? Tayo ba ay kinondak ba natin yung ating private means of grace? Nag-meditate ba tayo? At sa oras ng pakikinig sa preaching, tayo ba ay nakafocus? Or tayo ay nagagambala ng mga iniwan natin ng mga nakaraang araw? Tayo ba'y nagagambala ng panahon at ng mga problema sa ating buhay? Kaya atin tandaan mga kapatid, ang pakikinig ay mahalaga. At ang pakikinig ay nakapagligtas. At ang pakikinig ay nagpapalakas. So, question and answer po ba, Deacon? Meron po bang mga tanong about sa diniscuss natin about expository listening? Lawrence.
Preaching and teaching. Then, paano if yung preacher, yung message niya, instead na nakadepende sa Diyos, dumidepende sa sa mga congregation. Dumidepende sa congregation, sa mga tao. Dumidepende sa congregation ng tao. Yung preaching. Okay. Yung tanong po ni Lawrence, ano daw po yung difference po ng preaching at ng teaching? Ang teaching po na ginagawa ko po ngayon, may tinatawag po kaming barbecue method or nagiging systematic siya kasi kinukuha po lamang po namin yung mga katotohanan sa Bible para ma-prove po yung puntos po namin. Ang teaching po, yung objective niya is magkaroon ng ma-present yung mga facts about sa Biblia na nakasystematized. Ang pinagkaiba niya sa preaching ay may pastoral aspect po ang preaching. Ibig sabihin, ito'y pine-prepare ng preacher para sa kalakasan ng congregation. Dahil ang preacher, alam niya po yung pinagdadaanan na kasalanan ng church. Hindi lamang po ng church, pero ng bawat individual na nakaka-interact niya. So yung preaching, yung nakakatulong para i-encourage yung mga kapatid na yun. At the same time, dahil may mga nakikinig rin po ng mga non-believers, ito yung ginagawang event, saving event ng Lord para iligtas sila. Well, I'm not saying naman na yung teaching, hindi siya pwede makaligtas. Kasi soberano ang Panginoon. So, pwede niyang magamit yun. Pero yung usual, yung normative way niya of saving is ginagamit niya yung preaching, yung pagproklama ng salita ng Panginoon. So, yung pinagkaiba. Tapos yung pangalawang question mo, paano kapag yung preaching ay nag-base sa congregation? Tama ba? Hindi sa Diyos. Yung problem nun, ang magiging authority, yung congregation. Kasi may absolute authority lang tayo which is yung salita ng Panginoon. Ang preaching kasi, absolute siya. Dapat pine-present niya yung katotohanan. At yung katotohanan, hindi siya subjective Pero may basis lang tayo, may one true source lang tayo ng reality, which is yung word ng Lord. So, I guess, yung call natin talaga na i-base yung preaching sa Diyos lamang. Pero pag sinabi mo naman na i-base sa congregation in a way na malaman yung mga, or ma-bring up yung mga shortcomings, mga sin niya, mahalagang aspect yon. Kasi doon darating yung pagiging pastor.